Dear Papa BJ, ako si Tristan, ilang beses na akong sawi pagdating sa pag-ibig. Hindi naman ako pangit at hindi rin naman gaanong kagwapuhan. Average lang daw sabi pa ng mga kaibigan ko. Aminado naman ako na pagdating talaga sa relasyon ang dry kong nobyo. Hindi kasi ako ganun ka-expressive pagdating sa nararamdaman ko. May pagka-insensitive din ako sa partner ko. Hindi ko agad napipick up ang mga signal na pinapaabot ng mga girlfriend ko sa akin, lalo na sa sex. Papa BJ, ako lang yata yung boyfriend na hindi nalilibugan sa girlfriend. Ewan ko kung bakit pero sa mga na-girlfriend ko, wala man lang sa kanila ang na-first base ko. Kahit kiso sa bibig wala. Hindi ko ginagawa. Kaya minsan tampulan talaga ako ng tukso ng mga tropa ko. Dahil sa aming lahat, ako lang yata ang virgin sa amin. Ewan ko ba kung bakit ganun ako. 21 na ako pero never pa ako nagka-experience. Maging simpleng pagjabol nga lang hindi ko pa magawa. Siguro nga malaki ang epekto nun sa pagiging conservative ng pamilya namin. Pinalaki kasi kami na sagrado ang katawan ng isang tao at hindi dapat dungisan at babuyin. At marahil iyon ang isa sa mga pinakadahilan kung bakit iniiwan ako ng mga babae. After ng huling nobya ko, nangako na ako sa sarili ko na hindi na talaga ako magkaka-girlfriend. Nakapag-decide na nga ako noon na magpari na lang di kaya pastor. Not until nakilala ko si Remus nang magbakasyon ako sa lola ko sa probinsya nila. Trabahante si Remus sa manggahan nila lola. Unang kita ko nun sa kanya naging magkasundo agad kami. Kaidaran ko lang si Remus pero sa edad na 21, 3 na ang anak nito. Hindi pa nga lang sila kasal ang kanyang kinakasama. Nainggit ako sa buhay relasyon ni Remus. Pangarap ko rin kasi na magkaroon ng girlfriend na siya na ring magdadala ng mga anak namin. Ang problema kasi nasa akin, pagkatabi ko na kasi sa higaan ng babae, umuurong na yung buratso ko. At nang minsang nakipag-inuman ako sa mga tauhan nila lola sa manggahan, nagkataon na kasama roon si Remus. Napahaba noon ang inuman, ngunit sa bandang huli kami na lamang ni Remus ang naiwan. Dahil inabot na rin kami ng dilim sa maliit na kamalig na namin naisip magpalipas ng gabi. Sinamahan na ako ni Ramos doon kasi nakapagpaalam naman daw ito sa kanyang asawa. Maliit lang ang kamalig sa may manggahan nila lola, imbakan iyon ng mga kaing at mga sako na ginagamit sa tuwing nagha-harvest sila ng mga mangga. Tapos meron lamang doon maliit na papag na pahingahan ng mga nagtatrabaho tuwing hapon. Maliit ang papag ngunit kasya naman sa dalawa. Papa BJ, tabi kami ron ni Remus. At ewan ko ba noon kung dulot lamang iyon ng ininom namin, pero sa kalagitnaan ng gabi, bigla na lang uminit ang pakiramdam ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang na dinadaluyan na ako ng libog sa katawan. Napansin ko na lang na tumitigas na yung buratso ko at nang ibaling ko ang sarili ko sa gilid ko. Nagulat na lang ako nang sa pagmulat ko nakita ko si Remus na binabayo ang kanyang buratso. Napansin niya ang pagdilat ko, ngunit sa halip na mailang o mahiya sa ginagawa niya, ngumisi lang ito sa akin at pinagpatuloy pa ang pagbayo sa titi niya. Ako naman noon tila natigilan sa aking nakita. Ewan ko din Papa BJ kung bakit tila sarap naman ako sa ginagawa niya at nahuli ko na lang ang sarili ko na nilalaro na rin ang titi ko na ubod na rin ang tigas. Papa BJ, unang beses iyon sa buhay ko na nalilibugan ako habang nakatingin sa isang lalaki na nagjajakol. Ang mas ikinagulat ko pa noon nang hinawakan ni Remus iyong akin. Tapos nakiusap ito sa akin na hawakan ko rin ang kanya. Pumayag naman ako Papa BJ na walang pag-aalinlangan. Nagbayuhan kami ng buratso hanggang sa nakapagpalabas kami. Akala ko nun ganun na ang mararanasan ko ng gabing iyon. Papa BJ, hindi pa man humuhupa ang mga utog namin. Bigla naman akong siniil ni Remus ng marubdob na halik sa aking bibig. Habang unti-unti itong pumapatong sa katawan ko. Unang beses ko makipaglaplapan ng ganun kapuso at kasarap Papa BJ at sa kapwa lalaki ko pa iyon natikman. Muli kaming nilabasan pareho kahit nagkikiskisan lang ng aming mga buratso. Nasundan pa iyon ng mga ganun pang eksena Papa BJ, 2 linggo lamang ako kina lola at sa loob ng 2 linggong iyon nakailang ganuhan kami ni Remus. Lihim iyon at kami lang ang nakakaalam. Simula noon lagi na ako napapatanong sa sarili ko kung lalaki nga ba talaga ako or baka pinapaniwala ko lang ang sarili ko na straight ako kasi ayokong ma-judge ng mga taong nakakilala sa akin. Papa BJ, bukod kay Remus, hindi naman ako na-attract sa ibang mga lalaki. Kay Remus lang talaga ako tinatabla ng libog. Ewan ko kung ako lang ang naka-experience nito or meron sa mga kabro bars natin na katulad din sa akin ang nararamdaman.
Papa BJ, hanggang ngayon kapag naiisip ko si Remus at ang mga ginawa namin, tinitigasan pa rin ako. Gusto ko maulit iyon sa amin ngunit pinipigilan ko ang sarili ko na malunod sa ganoong pagnanasa. Kaya kahit ilang beses na ako pinapauwi roon nila Lola, tumatanggi ako at gumagawa na lang ng dahilan. Papa BJ, sa ngayon single pa rin ako at confused pa rin sa pagkatao ko. Kung bakla ako, bakit sa iisang lalaki lang ako nalilibugan? At nagkakagusto pa rin naman ako sa babae? Sa tingin nyo, masasabi ba na bakla na rin ako dahil nakikipag-side fan ako sa kapwa ko lalaki? Pa-advise naman sa mga Cabro Bars natin. Comment nyo na lang ang masasabi nyo sa kwento ko. Hanggang dito na lang ang inyong lingkod, Tristan ng Bulacan. There you have it mga Cabro Bars, ang kwentong padala ng isa nating Cabro Bars dito sa segment nating Ikwento Mo kay Papa BJ. Dito lang iyan sa Cabro Bars Black Room official Facebook page.